lumaki malakas at malusog ang ating anak. At sana naman hindi siya may takot sa Diyos. Aray! Aray! Ano nangyari sa'yo? Manganganak na yata ako! Pasyano! Tawagin mo ang mga kumadrona! Francisca! Ang sakit. Ate, ang tubig, madali! Dali, ito na! Ang sakit. Ah! Marciano! Rizal! Saan kayo pupunta? Nay, maglalaro lang po kami ni Pepe sa labas! Kuya, takbo! Bakit lumilipad ang saranggola? Dahil sa hangin, sa yung papawid, Pepe. Bakit may tali ang saranggola? Para hindi tangay ng hangin at mawala. O Pepe, pagkatapos nito, papaliparin natin mamaya. Noong mga panahong iyon, katulad ng mga ibang pamilya, ang ina ang naging unang guro sa kanilang mga anak, gaya ni Teodora. Siya ang nagturo kay Rizal na magbasa at magsulat. At dahil kilala si Don Francisco, ang ama ni Pepe, na isa sa may pinakamaraming libro, binabasahan ni Teodora palagi si Pepe ng mga kwento at ito ang naging daan upang mahiligan ni Pepe ang pagsusulat. Sa aking mga kabata, kapag ka ang bayay sadyang umiibig, sa kanyang salitang kaloob ng langit, sanlang kalayaan na saring masapit, katulad ng ibong nasa himpapawid, pagkat ang salita'y isang kahatulan, sa bayan sanayot mga kaharian, at ang isang tao'y katulad kabagay ng alinmang likha noong kalayaan. Ang hindi magmahal sa kanyang salita, mahigit sa hayop at malansang isda, kaya ang marapat pagyamaning kusa na tulad sa inang tunay na nagpala. Ang wikang Tagalog tulad din sa Latin, sa Ingles, Kastila at salitang Anghel, sapagkat ang poong maalam tumingin, ang siyang naggawad, nagbigay sa atin. Ang salita natin huwad din sa iba na may alfabeto at salitang letra, na kaya nawalay tinatnan ng sigwa ang lunday sa lawa noong dakong una. Jose Protasio Rizal? Ikaw ba yan, Rizal? Opo. Sumunod ka sa silid-aralan. Itaas ang iyong aliwalas, butyang kabataan sa iyong paglakad. Ang bigay ng Diyos sa tanging liwanag ay pag-itawin mo pag-asa ng bukas. Ikaw ay bumaba o katalinuhan, mga puso namin ay naghihintay. Magsahangin ka at aming isipay, ilipad mo roon sa kaitaasan. Pagkalipas ng ilang taon, nagtapos si Pepe sa Ateneo bilang sobresaliente o ang pinakamataas sa klase. Kasabay nito ang balita mula sa kaniyang pamilya ang patungkol sa pagkalabo ng mata ng kaniyang ina. Kaya't ito ang nagtulak sa kanya upang kuhanin ang kursong medisina. Ngunit dahil sa kawalan ng kursong ito sa Ateneo, ay lumipat namang muli si Pepe ng eskwelahan, kung saan mayroong kursong medisina at nahanap niya ito sa Universidad ng Santo Tomas. Ngunit naranasan ni Pepe ang pang-aalipusta, katulad niyang isang Indio, kaya't nawalan ito ng ganang mag-aral.
Ipagpatuloy mo, Pepe, ang iyong kolehiyo. Ako nang bahalang tumulong sa ating magulang at mag-alaga sa ating mga kapatid. Nais ko din sana maging isang doktor. Nang sa gayon, ako na rin na mag-opera sa ating ina. Ngunit malaking salapi ang aking gugugulin para makapagtapos ako. Sandali lang, napanghinaan ka ba sa universidad dahil tayo daw ay mga Indyo? Pero, Hindi ba napag-usapan natin ang tungkol sa iyong pag-aaral? Malaking karangalan, Pepe, ang magkaroon ng lisensya bilang doktor. Ikaw na mismo ang makakatulong sa ating mga kababayang kapuspalad. Minamahal kong kapatid, nang mabalitaan ng ating pamilya ang iyong pag-alis, lubos na nalungkot ang ating mga magulang. Ngunit higit sa lahat, ang matanda nating babae naging walang kibo at sa gabi umiiyak. Hangad namin ang iyong kaligtasan, sana'y wag mo kaming kalimutan. Ang iyong kapatid, Pasyano. Makalipas ang 2 taong pag-aaral ni Pepe sa Europa, ay nakilala nito ang mga kababayang si Juan Luna at Felix Hidalgo, at nakasama ito sa isang samahan ng mga mason. Dito ay ipinagdiriwang nila ang pagkapanalo ng kapwa Pilipino na si Juan Luna ng gintong medalya para sa mural nito na Espoliarium at pilak na medalya naman kay Felix Resurrección Hidalgo para sa mural nitong Las Virgins Cristianas Expuestas al Populacio. Nagsusulat siya sa Madrid. Dumating si Kapitan Tiago at si Ibarra na luksang-luksa ang kasuotan. Binating lahat ni Kapitan ang mga panauhin at humalik sa kamay ng mga pari na nakalimot na siya ay bendisyonan dahil sa pagkabigla. Si Padre Damaso ay namutla nang makilala si Ibarra. Tiningnang mabuti ni Senyor Juan kung paano itinataas at ibinababa ang batong malaki na siyang ilalapat sa ilalim sa pamamagitan ng pag-aayos ng kahit iisang tao lamang. Hangang-hanga si Juan sa taong madilaw, nagbubulungan sa pagpuri ang mga taong nasa paligid nila. Magmula nang pumasok sa kumbento si Maria, nanirahan na si Padre Damaso sa Maynila. Di nagtagal, siya ay inilipat ng Padre Provincial sa isang malayong probinsya. Kinabukasan, siya ay nakitang bangkay sa kaniyang higaan. Sa pagsusuri ng doktor, sama ng loob o bangungot ang sanhi ng kanyang ikinamatay. Kapatid ko, nang matanggap ko ang iyong sulat tungkol sa kulang na kabayaran upang maipalimbag ang iyong aklat, ay lubos akong nag-alala. Alam kong ilang taon mo na rin iyang isinulat, kaya't pinagbuti ko at nang ibaba nating mga kapatid na magpadala sa iyo ng salapi na iyong magagamit. Nabalitaan din ng iyong matalik na kaibigan na si Maximo Viola ang balita, kaya't nagpadala ito ng malaking halaga at sinabing ipagpatuloy mo lamang ang iyong ginagawa at maaasahan mo ang kanyang suporta. Ang mga ito ay makikita mo na nakalakip kasama ang liham na ito. Hangad namin ang iyong kaligtasan, Pepe. Mahal na mahal ka namin. Ang iyong kapatid, Pasyano. kamusta naman po kayo, ina? Maayos naman kami, Pepe. Ikaw ba'y kumain? Opo, nasan po ang aking mga kapatid? Ang iyong mga kapatid ay tinuturoan ngayon ng iyong dating guro. At ang kuya Pasyano mo naman ngayon ay nagtatrabaho. Kamusta naman po ang inyong mga mata? Maayos naman ang aking mga mata simula ng iyong operahan. Kanina pa sa kita. Mana po, Nay. Sandali lamang po at ako'y magpapalit lang. Magandang araw po. Magandang araw po. Ikaw ba isa rin sa mga kaibigan mo? Opo, matalik po kami magkaibigan.
Kamusta na kaya si Leonora? Don Francisco! Don Francisco! Ano pong kailangan nila? Nais sana namin kumonsulta kay Don Francisco. Mataas ang buwis, ngunit kami mga mismong nagtanim ay walang makain sa araw-araw. Wala na po ba tayong magagawa sa labis na paniningil ng buwis? Ang pag-abuso at walang katarungan ay laganap sa ating bayan. Kailangan nating humingi ng katibayan sa mga prayle tungkol sa mataas sa paningil ng buwis. Ngunit hindi sa pamagitan ng dahas, kailangan natin daanin sa mapayapang paraan. Huwag kayong mag-alala, ginagawa na namin ng paraan. Kailangan natin ipabot sa ating pamahalaan na ginikipit tayo ng simbahan. Una sa lahat, ang kapayapaan ay kailangan nating isulong. Huwag tayong padalos-dalos. Maraming madadamay, maraming mamamatay. Nabalitaan ko na nakarating na sa mga praile ang iyong nobela. Hindi ka naligtas dito, Pepe. Kailangan mo nang bumalik ng Europa. Ama, ano po? Kaya alis na. Mag-iingat ka, anak. Halugugin ang bahay. Opo, General. Anong kaguluhan ito? Takpin yan! Bakit anong meron? Mahal kong kapatid, ayaw ko sanang ipadala ang sulat na ito, ngunit kailangan mo itong malaman dahil sa pagkalat ng iyong nobela. Nag-aklas ang kapwa nating Pilipino sa mga praile, subalit nagalit ang mga ito. Kahapon, tumungo sila sa ating tirahan, sinunog ito at kinuha ang ating mga kapatid na babae at ipinatapon sa iba't ibang lugar. Maging ang ating ina ay muntikan nang makaranas ng pagmamalupit, ngunit wag kang mag-alala. Kasama ko ngayon ang ating ama, ang iyong kapatid, Pasiano. Dahil sa pagmamalupit ng mga praile, umusbong ang diaryong La Solidaridad. Dito ipinahayag ni Rizal ang kaniyang mga artikulo na bumabatikos sa mga praile at gobyernong Kastila. Nagtago siya sa pangalang Laong Laan. Dahil hindi makauwi ng Pilipinas si Rizal, nagpasya ito na magtipon-tipon ng pamilya sa Hong Kong dahil mainit pa sa kanya ang gobyerno ng Espanyol. Kinuha nila ang ating ina, wala silang kaawa-awa. Sobrang-sobrang ng kawalang katarungan nito. Ating ina, ating pamilya, ating kababayan, kinuha na nila lahat. Kung ganon, wala nang mawawala pa sa atin. Wala nang masasama pa sa pagpapalakad nila sa ating matandang ina. Matibay ang aking paniniwala na ang ligang ito ay simula ng pagbabagong nais natin. Layunin ng Laliga Pilipina na pagkaisang ating bayan. Malabanan ng karahasan, maproteksyonan ng bawat isa kung kinakailangan at mapag-aralan ang reforma para sa bayan sa malinis at mapayapang paraan. Magandang araw, Dr. Rizal. Magandang araw din. Ano po't kayo na parito? Kayo po ba'y may dinaramdam? Hindi po pagpapagamot ang pinunta ko dito. May nais po sana akong sabihin sa inyo. Maupo ka.
mga Espanyol ay patuloy nagpapalawak ng kanilang nasasakupan. Kasalukuyang may nagaganap na revolusyon ngayon sa Cuba. Maraming sundalong sugatan, kaya kailangan lang ang inyong tulong, Dr. Jose Rizal. Nabalitaan ko na ikaw raw ay muling aalis. Nais ko pa sanang pag-aralan pa patungkol sa revolusyon. Kung sa gayon, may pagtanggol ko ang ating bayan. Hindi mo kailangan gawin ito, mahal ko. Ikapapahamak mo lamang kapag kasya ka magtungo doon. Hindi ako papayag na dito na lamang magtatapos ang buhay ko. Kailangan gumawa ng paraan upang maimulat ng mga tao. Naiintindihan kita, mahal ko. Kung gayon, mag-iingat ka at hihintayin ko ang iyong muling pagbalik. Huwag kang mag-alala. Ingatan ko ang aking sarili. Babalik ako pangako. Kailanman hindi ako nagtaksil sa bayan. Kalaman ang nais kong iparating sa aking mga kababayan. Hindi apoy ng galit laban sa kung sino man. Ngunit lahat ng sinusulat mo ay puro kabulaanan. Nagpunla ka ng poot sa lahat ng kasinungalingan. Higit pa sa riyan ang ninais ko para sa aking mga kababayan. Sa pagtatapos ng buhay ni Jose Protasio Rizal, bumukal ang kanyang matibay na paninindigan laban sa pamahalaan at simbahan. Hindi naglubay ang kanyang tapang kahit na hindi pinakinggan ang kanyang mga panawagan. Noong Disyembre 28, 1876, nilagdaan ni Gobernador General Polavieja ang hatol ng kamatayan para kay Rizal. Ang desisyong ito na may halong pagtatangi ay nagpapatunay ng kaunti lamang na pag-asa sa katarungan. Sa Disyembre 30, 1876, sa Bagong Bayan, isinagawa ang utos ni Gobernador General na barilin si Rizal. Ang dating masigla at mapanuring kaisipan ng bayani ay nagningning sa huling pagdinig, kung saan binasa ang mga paratang, pag-aalsa, sedisyon at pagtatag ng mga iligal na samahan. Subalit, ang huling pagtatangkang itaguyod ang kanyang mga ideya ay hindi sapat. Ang sigaw ng kanyang damdamin, isinara na ng kamatayan. Paalam sintang lupang tinubuan, bayang masagana sa init ng araw, iding maligaya sa aming pumanaw, at perlas ng dakat sa dagong silangan. Ang bayan kong Pilipinas. Sa paglisan ni Rizal, ang alingawngaw ng kanyang mga salita ay naglakbay hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, isang tanda ng pag-asa at tiwala sa pagbabago. Ganda't dilag at sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at dalita. Aking adhika, makita kang sakdal lang.